po yung mga basic health tips na pwede nyong gawin kahit mag-isa ka lang, nasa bahay ka lang. At ang importante rito, Tol, karagdagang kaalaman. Yes. No? Yung iba, maaring alam na to, so ang tawag dyan, refresher. Yes. Kasi kahit gaano mo kaalam ang isang bagay, mas maganda yun, may nagpapaalala pa rin sa'yo. Pamamaraan para malabanan natin ang sipon at flu ng mabilis na pamamaraan. Ito yung mga tips natin. Napapanahon dahil nauso yan Pero ipaliwanag muna natin, bakit ba nagkakaroon ng colds and flu ang ating katawan? Okay. Unang-una, itong colds and flu, mapapansin nyo, may panahon na mahabang panahon wala ka niyan. Pero bigla kang tatamaan. Meron namang, bakit tuwing ganitong panahon, meron ako nito. Ang tawag doon, seasonal. Kasi, bakit nagkakaroon ng sipon at trangkaso na seasonal? Kasi po, may season na nagpapalit tayo ng klima. At dahil nagpapalit ng klima, tandaan, ang ating katawan ay nag-a-adapt sa pangyayari sa environment. Nasanay siya ng mainit, okay, in-adjust niya yung katawan mo sa init na kaya niyang isuppress yung init. Pero pag biglang lumamig, mag-a-adjust na naman si immune system para maiba naman yung katawan mo na i-adapt sa lamig. So yung sudden change na yon will cause your immune system to break down a bit. Anong breakdown? Humina saglit. Kasi nagulat siya sa biglaang pagpapalit ng klima. Ang sipon at trangkaso ay hindi galing sa virus. Yan ay galing sa mahinang responde ng immune system natin to fight off viruses. Merong sariling doktor ang katawan natin na nilikha mismo ng Diyos at nilagay dyan. Ang pangalan niya si Dr. Immune System. Siya ang magsisilbing proteksyon ng katawan natin to fight off any diseases. Okay, ngayon, pag malakas ang immune system mo, definitely, you don't need to be afraid of anything because your own immune system will fight back diseases. The thing is, paano pag mahina? Parang gano'n lang yun Sundalo ako. Ako bantay dito. Ako yung bodyguard niya. So, kahit anong mangyari, dahil napakalusog, napakalakas ko, walang pwedeng lumapit sa'yo. Kahit sino yan. Tama, kung mahina ako, pwede ngayong masakop itong aking binabantayang teritoryo. Ngayon, tanong, ano ang mga factors na pwedeng magpahina sa nagbabantay sa teritoryo? Number 1, food diet. Hindi mo pinalulusog yung immune system mo. Bakit? Aminin na natin. Ano ba yung mga pinagkakain nyo ngayon? Wala nang thinking. Pag tinanong ano ulam, kung ano yung nandyan. Tama, mali. Pangalawa, food diet. Ano yung sunod? Mental and emotional stress. Alam nyo ba na pag naapektuhan ng ating mental at emotional, nanghihina din po mismo yung bantay, yung bumabantay sa teritoryo. And pangatlong importanteng factor, poor sleeping habit. Pala yun. Ngayon, tanongin niyo yung sarili niyo, kamusta ang immune system mo na dapat nandyan at proteksyonan ka na hindi ka magkasakit? Di ba ikaw mismo nagpahina? At dahil mahina yung kanyang responde para maproteksyonan ka, so nakakapasok kahit slight diseases. So ngayon, ano yung gusto nating matutunan nyo o maturo sa inyo para malabanan ang cold at ang flu ng mabilisan? Lalong-lalo sa panahon ngayon. Ngayon, anong gagawin natin? Ito po, 6 na tips. Number 1. Eat light. So pag sinabing eat light, fruits, moderate in vegetable. Moderation. Yan po kasi napakadaling tunawin para hindi mahirapan ang digestive system mo magtunaw. Kasi pag pati mismo ang digestive system mo nahirapan, lalong babagsak si immune system. Number 2, hydrate well. Uminom ng maayos, ng tamang dami ng water. Bakit? Intake. Mahihirapan mag-detox ang katawan kung hindi tayo hydrated. Okay, detoxification. Parang ganito sa Tagalog, paglilinis. Okay? Bakit ba tayo naliligo? To cleanse our body. At tanong ko lang sa inyo, pag naliligo ba kayo, kasya na ba ang isang balding tubig? Pwedeng pagkasyahin, pero kulang. Pero kulang. Bakit? Considering na itong skin natin, kukunti lang ang singit-singit natin, pero kulang ang isang balde. Ngayon, imagine, yung loob ng katawan mo,
yung bituka mo, mahaba pa po yan sa basketball court. Nilukot at nilagay dyan. So, gaano kadaming sulok-sulok ang dapat pagdaanan. Tapos, hindi ka makainom ng 8. Basong tubig. Di ba? Tama. So, rehydrate well. Yan. Number 3, Use healing herbs. herbal na katulad ng ito turmeric tea, Chamomile. chamomile. Raspberry. Yeah. Oregano. Thyme. Alam nyo, garlic, yung mga and binabanggit onion. dito, yan po ay nakaka-relieve ng stress, psychological and emotional. So yung mga scents na yan, relaxing ho talaga yan. Number 4! Ito ang problema nila ngayon sa Oh. araw na to. Ang sun exposure. Magpa-araw. The only source of natural vitamin D ay ang sunshine. Sun exposure, kailangan ho nating magpa-araw. Kailangan At least 10 magbilad to tayo. 15 minutes. At Ano, saka alam nyo ba araw? na pag nagpa-araw kayong vitamin D, number 1 namang gigising kay immune system? Pag tinamaan ka ng araw, sasabihin ni nung araw sa immune system, huy! Magugulat siya, ay, nakakatulog pala Tsaka ako. mag-iinit ka. Yung mga taba-taba, mamantika na natutulog. Yan. Natutunaw ho yun. Yun yung mga excess cholesterol. Kaya dapat magpa-araw tayo. Yes.